Hello po sa inyong lahat. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay 11 ng September, 11 ng September 11, 2024. At ang oras po dito sa Los Angeles, California ay alas 6:25 ng umaga. 6:25 ng umaga. Wednesday po. At ito nga, nais kong mag-vlog, mga kababayan, mga minamahal, patungkol dito kay Rodante Marcolita. Ang title ko po ay, ano ba ito si Rodante Marcolita? Ay matagal na po ako sanang gustong mag-vlog dito patungkol dito kay Rodante Marcolita. Pero hindi natutuloy. Aywan ko lang kung mayroon na akong isang beses na nag-vlog pero patungkol sa kanya, pero parang singit lang Opo, hindi talaga siya ang topic ko. Ngayon ay itatopic ko talaga siya. Ito si Rodante Marcolita. Siguro tatanungin nyo ako, bakit gusto ko siyang itapik? Kasi ang pagkaalam ko po dito ay INC po ito Iglesia ni Cristo. At bilang siya ay isang membro ng Iglesia ni Cristo, mataas po ang kuwan ko sa kanya, ang pananaw ko sa kanya. Katulad ni Percy Lapid, kailang ko lang nalaman nung namatay na siya, ay Iglesia ni Cristo pala siya. Marami kasi akong nakasama o nabarkada sa trabaho sa Saudi o kahit na dito dyan sa Pilipinas po, yung mga estudyante ko, mataas ang pananaw ko sa mga members ng INC, ng Iglesia ni Cristo. Opo, kasi hindi sila nalilit mga responsible, yung mga estudyante ko. At kung sinabi nila ay gagawin nila. Ganon din sa mga katrabaho ko dati sa Saudi Arabia. Halos lahat po ng mga barkada ko ay mga Iglesia ni Cristo. Pero ako po ay naborn again, ay under ako ng mix. May Baptist, may siguro yung Methodist, ganyan, at kung ano-ano pa. Siguro may Sabadista rin Pero hindi nila nilalakad yung mga kwan nila, mga palatuntunan ng mga relihiyon nila. Ang nilalakad lang nila ay si Kristo. Yun po. Kaya halos lahat po ng relihiyon ay kabisado ko. Opo. At ito nga, nagtataka nga ako dito kay Rodante Marcolita. Bakit ganyan siya? Sobra na po yan Sobra na po yung ginagawa niya. Hindi ko na po ini-expect yan sa isang nagbabasa ng Biblia. Hindi ko na ini-expect. Sa katunayan po, basta ang tao ay nagbabasa ng Biblia, kahit ano pa yan, kahit na relihiyon pa yan ni Kibuloy o kung sino yan, Seventh-day Adventist o Baptist o Methodist o kahit ano yan, ay mataas po ang pananaw ko sa kanila. Kasi nga, nagbabasa sila at least mayroon silang alam na Bible verse. Ayan po Pero pagdating ngayon dito kay Rodante Marcolita, ay grabe po ito. Grabe po ito. At yan po ang tatalakayin ko Yan po ang tatalakayin ko. Pero bago ang lahat po, ay nais ko munang magpasalamat, mga kababayan, mga minamahal, dito sa first batch po ito ng subscriber po natin. Ito po sila Salamat po sa inyong lahat Si Rosana Narumi ng Japan, Al Ulalia ng Bacolor, Pampanga. Salamat po sa inyong lahat. Liblogger Alex Sarmiento Dolor Garcia ng Milano, Italy.
Nana Antibi ng Bahrain, Will Utaib ng Laguna, Nelson Balyaran, Julia Magbanua ng Singapore, Andre Deliver, Arnold Pernan ng Cebu, Larry Narbais, Jus Shalan, Elenita Sklapler ng Germany, Bin Puno, Leti Peralta ng Mambura Occidental Mindoro, Maribel Baligat Colio, Quertiquio, Juna M, Rinaldo Abintino, Mel Herrera ng Ibaston, Illinois, Ernesto Aburque, Placer Eduarte, Yasmin San Juan, Roman de Paz, Mary Grace Santos, Pacmando, John Cabrera, Luwin Sigako. Salamat po sa inyong lahat. Ike Maglasang, Linda Trasmonte, Linda Walton, Sasha Andigwid, Lini Bungat, Agripino C, Eduardo Gonzales ng Singapore, Bumble D, Juana Duco, Ernesto Honrado, Josephine Lucas, Bert Abogado, Dimitrio Pascual, Soledad Di Maculangan, Brenda Martin, CG Torio, Mirsor Torrentino, Brother Pacamara, Manuel Lim, Danilo Magno, Lawrence Alindayo, Edelberto Infante, Boss Reyes, Paul Vincent Lim, Sonny Gaya, Rupino Baldos, Betty Velasco, William Elay, John D. Cinco, Victorino Ripran, Norman Nabatar, Bonifacio Avila, Danilo Magno, Carl Alman, Salvi Ibanez, Dumus Ticton, Tibtib Mercado, Bernadette Francisco, User P.O., Cyril Andres, Hermihinil Dugarde, Ruben Delpin, Mama Gina, Lance Mintak, Leonardo Asibis, at saka si Jose Tosi. Salamat po sa inyong lahat. At ito naman po ang mga vloggers na nire-recommenda ko po sa inyo na ating suportahan o panuorin. Ito po sila, no? Michael Apasible Bulletin, Attorney Insurrecto, Bunyog Pagkakaisa, Vlogcaster Armandin, Engineer Tuto Kausing, Aling Marie, Mr. Sa Totoo Lang To, Christian Isguera, PMTJR Vloggers, The Action Man, Roy Japantors, Divina Apostol, CG Picchay, Kapihan ni Art at Ago, Dimjus Journey, Kakamping ang Batas with Attorney Claire Castro at saka yun si Kawalde Carbonil. Ugaliin po natin na makinig po sa kanila at marami po tayong matututunan, ano? At nakikita ko po na yung sinasabi nila ay para po sa ikabubuti ng bayan. O sige po, at tayo po ay tuloy-tuloy na sa ating diskusyon ngayon. Ang topic ko ngayon ay ano ba ito si Rodante Marcolita? Opo. Ay ang sabi niya kasi po ay yung tradisyon, yung long-standing tradition ay kailangan i-honor natin yun. Yun ang sinasabi niya. Ngayon ay binaranas siya. Binaranas siya ni Congressman Luistro. At kumplito na po yun. Kumplito na po yung pagbara. Opo. Kaya lang ay gusto ko na manggaling mismo sa Biblia yung pananalita. Opo. Para sigurado tayo. Ang gusto niya kasi ay hindi na busisiin yung budget at yun nga, palampasin na lang o apurbahan na lang kung ano man yung budget na yan. Yun ang gusto niya kasi nga may long-standing tradition nga. Yun ay ang problema kasi dyan ay nabaon tayo sa utang ay noong panahon ni Duterte, 6 years, bago nag-umpisa po si Duterte, ay 6 trillion lang po ang utang ng Pilipinas. 6 trillion yung utang sa kabuuan pa yan, ano? Simula hanggang nung dumating si Duterte, 6 trillion. Ay bakit nung umalis na siya, ay naging 12 trillion. Ayan po eh. Kaya hindi pwede yun na yung long-standing tradition ay susundin natin kasi nga ibinaon tayo sa utang eh. Opo, ay sino magbabayad yan? Ay mga tao din, hindi ba? Yung mga value-added tax natin, ayan na, dadagdagan yan para
makakompensate doon sa utang natin. Tao po ang babayad niyan. Ulitin ko lang 12 trillion nung ang utang natin nung paalis na si Duterte. Samantalang nung bago siya dumating ay 6 trillion lang pesos. Ayan po kaya dapat busisiin yan. Opo, busisiin yan kasi nga ay sobra na At yun nga ang pinaliwanag ni Congressman Luistro ng Batangas. Ayun, napahiya doon si Marcolita. Pero ako ay ito po ang yung Romans 12:2. Yan po ang i-discuss ko. Romans 12:2, do not be conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, that you may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. Yan po nakasulat. Sa kabisado ko po sa Gideon ay ganito po nakasulat. Do not conform to the pattern of this world or tradition of this world or behavior of this world. Do not conform, but be transformed in the renewing of your mind. Then you will be able to test and approve what God's will is, His good, pleasing, and perfect will. Ayan po. Yan po ang nakasulat. Do not conform to the pattern of this world or to the traditions of this world, but be transformed in the renewing of your mind. Opo, totoo po yan kasi araw-araw po nakakakita tayo ng mga pangyayari. Opo, at yan po ang nagbibigay sa atin ng aral. Katulad po yan si Kibuloy, hindi ba? Nahuli na po siya, hindi ba? Samantalang noon ang sabi niya, hindi ako pahuhulin ng buhay. Yun ang sinasabi niya. May aral tayong matututunan dyan. Kaya yan ang sinasabi, do not conform to the pattern of this world, but be transformed in the renewing of your mind. At dahil siya ay nahagip na, ay magdadalawang isip na yung mga supporter niya, ay hindi pala siya anak ng Diyos yan o hindi siya appointed son of God Ayun na nga. But be transformed in the renewing of your mind, so that you will be able may prove what is good and acceptable and perfect will of God. Yung po ang pinapahanap sa atin, yung perfect will of God. Ayan po. At si Jesus Christ ang sabi niya, seek you first the kingdom of God and His righteousness. Ayun din, hindi ba? And all these things shall be added unto you. Mayroon bang sinabi na, ipalo nyo yung mga traditions? Walang ganun. Kasi nga, ang tao po, sa totoong buhay po, ang tao ay naligaw. Puro salapi po ang naipamana sa atin ng ating mga magulang. Magpayamang ka anak, magpakatalino ka, para hindi ka apihin, mag-abogado ka, ganun, magpakayamang ka. Hindi ba? Ganun po ang traditions ng man. Yun po ang kinahumalingan ng mundong ito. Yung kapangyarihan, kayamanan, at kasikatan. Ayan po, hindi ba? Gusto sikat Hindi ba? Traditions of man po yan. Na dapat ay kung naiintindihan mo na, katulad ni Kibuloy, hindi ba? Nagpasikat, hindi ba? Ay nahuli na siya ngayon. Iyan po ang mga balita o mga pangyayari na kung minsan nagpapabago ng ating kaisipan. Hindi ba? Ikwan daw yun. Anong sabi? But be transformed in the renewing of your mind. Araw-araw kasi, kung may nakikita tayong mga balita o nakikita tayong mga pangyayari, nagtatransform po o nagre-renew yung mind natin. Ayan po, hindi ba? Hindi tayo susunod dun sa traditions na kung saan tayo po ay naligaw. Kayamanan, hindi ba?
ang gusto Si Kibuloy nga ang sabi niya naipatayo niya daw yung kingdom niya dahil yun ang kagustuhan ng Diyos. Ay bakit sa isip-isip ko, bakit yun ang kagustuhan ng Diyos? Ay ang sabi ng Diyos ay seek first the kingdom of God and His righteousness. Hindi po yung kayamanan. Ay sinabi nga ni Jesus Christ do not lay up for yourselves treasures on earth where moth and rust can destroy and thieves can come in and steal. Ayan po, mananakaw po yan Hindi ba? Mananakaw po iyang mga kayamanan ni Kibuloy. Para maintindihan lang po natin, bigyan po natin ng example. Mawawala po yan o mananakaw yan. Ay hindi nga niya mapakinabangan yan Ngayon na naandun na sa kulungan, hindi ba? Paano niyang mapakinabangan yan? Kaya tama po ang Biblia na pwedeng mawala yung kayamanan ng mundong ito, na pwedeng masira. Ang bahay po, nabubulok po yan. Kinakain ng anay o ng mga insekto o mga bakterya, nabubulok po yan. Where moth and rust can destroy and thieves, ayan nga, pag-iinteresan na po yan ng mga tao hindi ba? Akin ito, akin yan, akin, naku po. At yan naman ang sinasabi nila. Alam nila, hindi ba? Na ang kinakakatakot nila, sabi ni Kibuloy noon, na baka daw yung kaharian nila, bansang kaharian ang tawag niya yung bansang kaharian kanya ay kukunin sa kanya. Alam niya hindi ba? Bansang kaharian, sabi niya Naku po, pinaglululuko lang ang mga tao. Bakit ang tawag niya ay bansang kaharian? Di mas matatag pala ang kaharian niya kaysa yung bansa. Hindi ba? Mali Mali po ang paggamit niya, pero corrupt communication po yan. Bansang kaharian, sabi niya, hindi ba? Niluluko lang yung mga tao. Wala pong bansang kaharian. Kasi sa Pilipinas, wala namang kaharian. May bansa, pero walang kaharian. Pero pinipilit niya, bansang kaharian. Ayan po, hindi ba? Para maliwanagan po ninyo, papaano po mag-twist ng mga salita. Una, mga pangyayari, hindi ba? Ephesians, supporting verse po ito, Ephesians 4:23. To be renewed in the spirit of your mind. Ayan po ang sabi sa mga Ephesians, to be renewed in the spirit of your mind. Araw-araw kasi, pag nakakakita tayo ng ganyan, hindi ba? Nahuli si Kibuloy, hindi ba? Sumuko daw si Kibuloy. Ay, okay lang. Walang problema. O nahuli, o sumuko. Ay, parehas lang yan. Hindi ba? Pero nga, ay wina-water down po ang salita Yung salitang nahuli, gusto nga sumuko. Hindi ba? Ganun lang po yan Pero, ayan nga magre-renew yung mind mo Pero, sa 22 po, ang ganito po nakasulat, to put off your former way of life. To put off yung former way of life. Ito po kasi ang nangyayari sa born again Opo. To put off your former way of life. Your old self. Yun po. Ang gusto ng tao kasi puro kayamanan kasikatan at saka kapangyarihan. Yan po ang gusto ng tao Diyan na humaling ang tao, which is being corrupted by its deceitful desires. Nakurap ang tao. Ayan po ang ibig kong sabihin yan. Kaya hindi pwede yung sinasabi ni Marcolita na sundin natin ang tradisyon, long-standing tradisyon na iunor natin. Ay hindi po. Ay kung hindi nga maipaliwanag saan ginastos at saka ang laki ng ginastos hindi pwedeng ikwan yan. Yung pattern of this world, hindi pwedeng susundan mo yan. Do not conform, sabi po ng Biblia. Ayan na nga, mga supporting verse po yan. At saka sa 24, to put on the new self. Yung bago mong pananaw, to put on your new self, created to be like God in the righteousness and holiness. Ayun po, patungo tayo doon sa tayo ay halos kahawig na ni Kristo. Opo, patungo tayo doon. Hindi tayo Kristo hindi halos kahawig lang. At yun po ang aim ng bawat
born again, na sana ay mapahawig tayo kay Kristo, na ay yun nga, na isinakripisyo niya ang kanyang buhay, hindi ba? Hindi siya nag-ipon ng kayamanan, hindi ba? Ayun po ang dapat natin na tularan. Hindi yung katulad ni Kibuloy na iaangkin niya na siya ay appointed son. Niluluko lang yung mga tao. At ito nga pala, bakit ako nagtataka dito kay Marcolita? Ay insi ito eh. Yung pamunuan niya, nakikinig ako dyan. Galit na galit sila dyan kay Kibuloy. Opo, ang tawag po nila dyan ay lapastangan na Kibuloy. Lapastangan kasi nga inaari niya na siya yung appointed son o siya yung Kristo. Ay inaari niya. Ay galit na galit po yung panuorin niyo po hanggang ngayon nasa YouTube yung mga nagdi-discussion doon sa INC. Madalas akong manood yun ay. Ang sabi nila ay lapastangan ito si Kibuloy. Ay bakit ito si Marcolita ay pumapanig pa siya kay Duterte? Hindi ba? Iyan po ang pinagtataka ko. Bakit na siya ay INC, na ang INC ay kalaban yung si Kibuloy? Lahat po yan, pati Baptist kalaban yan ni Kibuloy Pati yung si Eddie Villanueva, kalaban yan ni Kibuloy. Kasi nga iba ang turo Bakit ako makikipagdebate sa inyo? Sabi ni Kibuloy. Bakit? Ay siya daw ang daan at ang katotohanan at ang buhay. Ay hindi ba? Ay paano hindi ka magagalit dyan kung inaari na niya yung attributes ni Kristo? At Antichrist po yan. Hindi lang yung Antikristo kasi na kontra kay Kristo. Kung hindi, inaari niya kasi inaari niya yung katangian ni Kristo, yung mga attributes ni Kristo, inaari niya. Antikristo po yan. At ngayon ay nahuli nga siya, hindi ba? Nakapiit na siya sa kulungan, hindi ba? Sa malamig na rehas, hindi ba? Ayan po hindi ba? Kaya nagbabago po ang pananaw ng mga tao dahil dyan sa mga ganyan. Mabuti sana kung maraming ganyan at mapapabilis yung renewing of your mind. Ay ang problema ay kung bihira yung ganyan na mangyari. Kaya hindi nagre-renew ang tao ng mind. Ganun po yan, Ngayon, isiningit ko lang po ito, Isaiah 33 verse 22. Dito po kinuha yung function ng legislative, ng nagagawa ng batas, ng judiciary, na ikaw ang magja-judge o mag-i-interpret ng batas, at saka yung executive na siya ang mag-i-execute ng batas. Dito po kinuha yan sa Isaiah 33 verse 22. For the Lord is our judge, the Lord is our lawgiver, the Lord is our king, it is He who will save us. Ayan po, nakita po yan nung bumuo ng US Constitution. Nakita nila yan kasi nagbabasa po sila ng Biblia Nung nakita nila yan, ay kinuha nila yan, pero pinaghati-hati nila sa 3 tao. Kasi nga hindi pwede ang diktador aabusuhin at yan lang nga ang ginawa ni Duterte, hindi ba? Umutang na siya ng umutang, hindi ba? Approve ng itong legislatibo, inaapurbahan nila. Ay kasi nga, takot aywan ko lang kung nabigyan sila ng pabor o ng pira. Approve na sila ng approve. Kaya dumami po ang utang natin. Ayan po. Whereas kung na-scrutinize yan ng legislative, remember, batas po yung ginagawa nyo, Marcolita. Batas po yan. Kaya kung sinabi nyo, nabibigyan natin ito si Sarah ng 2 billion, kung sinabi nyo ganyan, batas po yan, ipapatupad po yan, kahit na uutang na tayo. Batas po yan Kaya kayo po ang gumagawa ng batas. Kaya ayusin nyo yung paggawa ng batas. Ilan ba ang ibibigay nyo dyan? Ay samantalang kay Lini noon, hindi ba? Yung huling panunungkulan ni Lini, 700 plus lang 700 plus million.
Ay bakit ito si Sarah ay ang hinihingi niya ngayon ay 2 billion, hindi ba? Ay i-scrutinize naman yan. Hindi pwede yun na dahil sa long-standing tradition, i-honor natin yan. Mali po yan. Naandyan kayo para gumawa ng batas. At yan po ang function nyo. Opo. At walang pwedeng makialam sa inyo o magdikta sa inyo. Ngayon ay iba-iba po ang function yan. Ang judge naman o ang hudikatura ay i-interpret niya yung batas. Kung may nag-aaway, hindi ba? Nag-aaway na 2 tao, ay sa akin yung lupa na yan, ay hindi, ay sa akin yan, ay hindi. Sabi nung isa, ganun po pumapasok ang hurado, hindi ba? Ay ang kwan naman, ang executive naman, ay kung ano yung desisyon ng judge o ano ang ginawa, batas ng itong mga legislative natin ay i-implement naman o i-execute. Ayan po, para maintindihan nyo po. Diyan po nanggaling yan. Ngayon kung lahat ng iyan, ibibigay po ninyo sa isang tao, katulad kay Duterte, kung lahat ng yan, siya na ang judge. At yan po nangyari kay De Lima. Nung kinasuhan po nila si De Lima, yung judge mismo, ang sabi ng judge, walang bail yan, si De Lima. Hindi pwedeng i-bail yan kasi nga ay mabigat ang kaso. Mabigat ang mga testigos, sabi ng judge yung kauna-unahang judge, kasi nga ito, hindi ba? Siguro ay yung judge ay tinakot o pinakiusapan o binayaran. Hindi ba? Ganun po yan. Yan po ang danger na ang kapangyarihan ay nasa isang tao lamang. Dahil nga dyan sa long-standing tradition. Mali po yan. At ito ang sasabihin ko sa iyong Marcolita. Kung ganyan ang gagawin nyo, malfunction kayo dyan. Malfunction ay hindi kayo nagpa-function dyan. Kung approve na lang kayo ng approve dyan. Pag-aralan nyo kung ano ang ginastos nung nakaraan o bakit hindi niya mai-liquidate o bakit hindi niya mapatunayan na yun ang nagastos niya. Ganun po yan. Trabaho nyo po yan. Ay ang sabi na bang iba ay may kuwa daw. May kuwa. Ay sinagot ko na yan. Ang kuwa po ay post-audit po yan. Pagkatapos na ng project, doon sila nag-a-assist yan. At saka ito, budget ito. Ang legislative po ay magbibigay ng budget. Kaukulang budget. Wala pang project pero babadgetan lang. Yan po ang function dyan. Magkaiba po yung kuwa. Opo. Kasi ang sabi nila ay hindi naman kuha ang kwan. Ay hindi nga. Sila nga lang ang nagbibigay ng budget kasi yun ang function nila. Ayun. Hindi ba? Ngayon, balikan natin si Marcolita. Ano ba yung tradition na sinasabi mo? Tanungin ko po kayo, ano ba yung tradition na hindi na i-scrutinize? Ay mali po kayo dyan. Opo, mali po kayo dyan. Ay hindi kayo nagpa-function kung ganon. At sinabi ko na do not conform to the pattern of this world o yung traditions of this world na kung saan tayo po ay naligaw. Lahat po tayo. Lahat tayo naligaw. Siguro yung mga matatanda na hindi na makakain o hindi na makagala o nasa kwan na lang, siguro nagsisisi na. Opo. Dahil sa kanyang katandaan. Ayaw na niya ng kayamanan. Marami po akong ganyan nakikita. Kaya nga in the renewing of your mind. Ayaw na ng kayamanan kasi nga hindi na niya magamit inaakay na siya o hindi na siya makakain kasi diabetic. Pag kumain siya, mamamatay siya. Ganun po yan. But be transformed in the renewing of your mind. Ay lalo na kung ganyan na nakita na si Kibuloy na nakakulong, hindi ba? But be transformed in the renewing of your mind. Ay nilabanan ba naman ang diwata hindi ba? At doon pa sila naglabanan sa ilalim ng lupa. Hindi ba? Ay talo sa dyan sa diwata Hindi ba? Diwata yan hindi ba? Yan po ang diniscuss ko kahapon. Wala siyang laban dyan. Ilalim ng lupa yan O tunnel o bunker kung anong tawag dyan ay sabi ko nga ang aso. Ang aso po, pag nakapasok yung ulo niya, pasok yan. Ay kung may 3 aso lang na pumasok dun sa dungeon niya,
winasak ng bahagya, tapos nagkahol-kahol, tapos kakasya na yung ulo niya, ay lalapain yan eh. Opo, lalapain yan. Oh, ay yan na nga, hindi ba? Kaya sumuko siguro. Yan po ang sinasabi ko sa mga vlog ko. Lalapain siya ng aso. Kasi nga, hindi naman bubutas yan ng kasi ang isang batalyon eh. Hindi. O ang 3 tao. Hindi. Ang una niyan, yung kasya, yung aso. Oh, at yun ang kakahol. At, kuwan yan, sila ang magbibigay ng warning. Hindi ba? Oh, mga aso. Hindi ba? Hindi po tatantanan yan. Opo, ng mga aso. Yan po ang binablog ko dati. O ay ngayon, tayo dito kay Marcolita. Bakit gusto niyang ipatupad ang long-standing tradition? O, nasamantalang maliwanag po sa Biblia, ay kung 10 po na verses makapagbigay ako dito. Pero yan na lang muna, 3 na lang siguro. O, na yung traditions of man, ay wala yan. Ang sabi nga ni Kristo, man commits sin because man is a slave of sin. Yan po ang tradisyon ng man. Opo, nahulog tayo sa kasamaan. O, kaya nga po mayroong kamatayan eh, yung may paghina ng katawan, kasi isa po yan para magsisi ang tao. Naintindihan na niya. Lalo na kung may kaidaran na, hindi ba? O, ayan po, para magsisi. Nagkakasakit ganyan, hindi na makalakad, para magsisi. At yun ang sinasabi na in the renewing of your mind. Oh. Ay bakit mo ipapatupad ang long-standing tradition na yan? Ay tradition lang po yan. Tradition. Oh. Ang batas po o ang 10 commandments po, huwag kang magnanakaw. Kung gusto mong ipatupad ang batas, ay doon ka mag-umpisa. Huwag kang mangangalon niya. Huwag kang magnanakaw, huwag kang mag-testify sa hindi totoo. Ay bakit naman ang gusto mong ipatupad ay long-standing tradition? Hindi ba? Mali eh. Hindi ba? Na ang tradition of man ay ayan na nga. 6 trillion ang utang natin ay ginawa ni Duterte na 12 trillion. Oh. Kaya dapat i-scrutinize po yan ng mga mambabatas natin. Oh. O sige po at hanggang dito na lang po at dalangin ko po sa ating mga kababayan, mga minamahal, ay bago ko mag-umpisa ay nananalangin po ako sa Diyos na yung nakikinig po ay magkaroon ng wisdom na nanggagaling po sa Diyos. Ayan po ang panalangin ko. At muli, mga kababayan, mga minamahal, isang magandang umaga po sa inyong lahat. Good morning po sa inyong lahat. Hello po at salamat po sa inyong pakikinig. Salamat po ng marami. Salamat po.